para dito sa ating serye. Mananalo na ba at makakabawi ang Onyx Philippines dun sa kanilang unang pagtatagpo or i-extend ng Team Falcons? So nailabas yung Fanny. Meron tayong mga malilikot na junglers para sa ating game number 2. At parang yung range naman para doon sa ating mid laners ay halos pantay lang din naman. Yep. Don't get me wrong, malakas yung mid game ng Team Falcons. Yung setup ng kanilang draft, again, it's very Falcons. Kumbaga yung identity nila, ito yon. Na semi walang pake sa draft ng kalaban, basta gana yung draft nila. Ang main concern mo rito is if hindi sila gumana ng early game, ang lakas ng late game potential dito ng Onyx Philippines, especially with the Cho Beatrix combo. Oh, tapos ano pa, nakakilling spree pa. Dito yung Beatrix. So, or Assassin Emblem rather, para dito sa ating game. So, Team Falcons ngayon, parang sila naman yung nagka-try mag-setup ng tempo pero nakaharang agad yung mga players. Nakaharang agad si Kirk against Lock TZ. Okay, Kyle TZ ay nandito. Level 3 pa rin naman, parehas. Pero nauna na si King Kong. Nakuha na niya ang kanyang level 4. So, kailangan mag-out muna dito ni Kyle TZ. Pero ano sila, medyo concerned sila dito sa mga gold laylers. Kasi gets mo naman medyo kailangan makakuha ng early yan no? Speaking of early, kamusta ba yung Harith at saka yung Beatrix matchup ngayon? Hindi naman siya ganun kasama for the Beatrix. It's still Harith favored. Pero pagdating yung late game, kayang-kaya tunawin ng Beatrix yung Harith, 100-0. So parang dito for Team Falcons, kailangan maikutan nila agad. Or parang pigilan agad nila si Kelra. Na natumaba kasi parang lahat dito ay pwede niya i-shred later on. So medyo tahimik yata. Ayan na, napaflicker na kagad si Super Friends dito. Habang si Few ay bibit-bitin palikod. Si Brusco ay nandito din. Masakit na rin ang mga pokes mula dito sa Onyx Philippines kahit early pa lang. And maganda naman dito ay focus pa rin ang mga roamers natin sa pagprotekta sa mga men. Oo, nagkagamitan agad ng mga spells para dun sa may middle lane. Saka nakakita ng flicker Sa bush. papunta ng bush. Oo nga talagang diretso para mawala kagad sa vision niya. Pero nakita na ni Kirk sa vision niya na mapapatay niya. Ay, si Ogen. Pero nakaligtas pa rin yung Hilda. Dumaan lang sa mga damuhan. Oo, biglang takbo pagkadaan niya. Ay, naku, nagkamali pala ako ng pasok. Alis na ako dito. Ito na yung epekto ng Chop Suey build Yung Khalid tsaka Fanny na supposedly yung damage dealer. Ang problema mo na kalaban mo Hilda, naka-dreadnought pa si Kirk. So talagang bawas na bawas yung physical damage output dito ni Kyle at ni Ogwen dahil skill-based yung kanilang mga damage output. Oh, grabe yung poke, Parang hindi mo na sure kung sino ba talaga yung tank sa kanila. Si Brusco ba or si Kirk? Kasi sumisilip si Kirk bigla sa may orange buff kapag kakaya. So may kita natin ngayon malaking kalamangan ng Onyx Philippines. Ngayon naman for Team Falcons, medyo inaantay pa kung paano magiging conversion from Super Marco mamaya. Parang maladiesel din kasi yung Team Falcons. Nagpapainit pa no? Pero alam mo kung saan ako believe dito? Kay Super Prince kasi namamanage niya yung mana niya. Again kapag binabad mo yan pag binabad mo yung Lantern's Flare na yan, isang buong Lantern's Flare, ubus na agad yung mana mo. Lalo ngayon, no? Oo. Lalo ngayon na-nerf yung kanyang mana regen. Oh, parang magugulat ka lang bigla nawala yung pabumbilyo, yung pailaw. Oo, yun. Oh, parang namatayan kayo ng ilaw sa court. Ay, time na pala. Pero ano makikita natin na sa ating goal difference by BPI, malaki yung kalamangan doon sa mga side lanes, which is very crucial dahil mamaya sila magiging parte ng mga team fight natin. Uy, grabe mo pumapampik. Okay, go ba dito? Ay, nagamit ka agad. Yung ultimate mula dito kay Ogwen, sabay sorry uhu. Ito si Brusco. Sabi niya, sorry na paggamit ka tuloy bigla ng ultimate. So kalmado muna ulit ang ating Land of Dawn. Okay. Poke lang muna. Yeah. Oy! Binibigla agad tayo ni Kyle TZ. Sabi niya, na-miss daw niya mag-cable. Season 10 pa lang. Debut pa lang namin. Yan talaga yung binabantayan sa akin. Oo, parang nagigigil na si Kyle TZ na ilabas yung mga cable niya Pero ganun din naman yata may pagbuhat. Pero poke lang ulit. Sinipa, papalpasok. Ayan na, bitin by damage sila. Napaflicker na rin din si Ogen. Buhay siya dito. Pero Retribution naman ay kukomit dito ni King Kong. Nababara na rin. Dito yung Jammer Force. Andito si Brusco to the rescue. Habang nagtugal pero wala tinamaan. Flicker naman from Brusco. Nakatakas dito yung ilan sa mga miyembro ng Onyx Philippines. Pero andito yung reinforcement. Andito yung snipe mula dito kay Kelra. Pero buhay pa rin si Ogwen. Napakadami mga skills na nagamit din. Pero buhay pa nga rin si Ogwen at hindi pa umuwi.
kaya naman daw mag-heal, pero yung pagong, mapupunta yata sa Team Falcons, pero ang nakasilip ang Onyx. Okay, kaya ba? Hindi na lumapit dito ang Onyx Philippines, pero sabi na, sige, mag-turn tayo dito. Si Kirk ay nakaabante din. Ang sakit ng mga hampas. Ugin, kailangan tumapak ng Cycling Eye para lang makatakas sa kupunan dito ng Onyx Philippines. Flicker ay na-force kagad ni Few. Pero may next round, sabi ni Super Marco. Sama na Ayun kaya na! ako. Pero dito si Kyle Easy Widows Cables. Nagamit na rin yung Crimson Beacon ni Super Friends. Atras muna sila dito. Walang nagkamatayan. Grabe yung divide ng mga gantong teams, no? Parang ang sakit sa ulo. Yung parang grabe yung pasensya. Grabe yung wag mong gagamitin yung skill mo. Wag mong pipindutin. Sa sobrang dami nangyari pero wala nangyari, wala nga ako ma-analyze eh. Nagkabitaw na ng skills eh. Okay. Pero ang gusto kong banggitin dito no, is again yung utilization ng Team Falcons with the frontliners. Yung Khalid na sinusubukang bigyan dito ng Onyx Philippines pero nandito pa naman yung kit na durable siya, sustainable siya. Kita naman natin sinustain ni Ogwin yung full burst damage ng electrifying beat si King Kong with just one quick sandstorm. Pero nararamdaman na rin yung impact nung Hilda na kanina pa paikot-ikot. Yung chop suey build na binabangit ni Bentix kanina. Meron siyang Dreadnought Armor, meron siyang Fury Hammer. Tapos ngayon meron na rin siyang Ares Belt. I think i-rush siya kagad yung Antique Keras para if ever man daanan siya ng Fanny, heavily reduced yung physical damage output dito ni Kaltisi. Pero ano to for Team Falcons, grabe din pala yung poke na kaya nilang gawin with the first kill nung Aurora. Tapos ang pinaka magiging crucial dito is kapag tumama yung mga skills lagi Yeah. ni Few para bawas-bawas na agad yung mga players ng Onyx Philippines. Pero dito yung sinasabi natin na sobrang contained na yung aggression dahil hindi pinipilit. Wait lang! Ako si Kyle TC kagad ang kinuha. Si King Kong kagad na nakuha doon. Courtesy of Kyle TC. Ngayon naman ay atras na muna dito ang Team Falcons. Ilang segundo para doon sa pagong. Ang ganda nito, napatay kagad nila si King Kong. Oh, yung kalamangan kanina, medyo lumiit na agad. Tapos sumakto pa na meron pang ibang objective na pwedeng kuhanin. Yep. So maybe ito yung reason no bakit talagang taas ang importance ng Khalid. Hello. Pero mamaya na yun. Ako, Prince? delikado ata si Super Prince dito. Aabutan ba niya? Or aabutan ba siya ng Team Falcons? Boy pa. Pero not for long kasi si Pio nakakuha na ng kill. Dito si Kirk pero hindi ata sapat yung kanilang damage. Pero si Brusco ay nag-aabang. Ang goal ba dito ay sipain? Kaya lang wala kasing damage dealer na katabi. Oo, parang haharangan na rin ng mga players dito ng Team Falcons. So turtle pa lang to pero para magkakasagupan agad yung ating dalawang teams. So si Flap TC nandito rin for the vision at parang hindi na ipipilit as Team Falcons will secure another turtle. So dalawa yung nakuha nila tapos isa naman para sa Onyx. Yun naman pala yung importance ng Khalid and Gatot Kacha pick up dito ng Team Falcons na yung layering. Ganda. Yung stun ng Raging Sandstorm in to the After the Guardian pero yun lang, napuwersa siya palabas. Ang sakit! Ang hapdi naman. Yan yung mga sinasabi natin po kay Few. Pagka tumama ng tumama lagi, hindi mo na mapapansin na, ay, kalahati na pala yung buhay ko. Ouch! Ouch. Oo. Mapapa-ouch ka talaga eh. Ayun, napa-ouch na rin dito si King Kong mula doon sa paglapag dito ni Super Marco. Kaya naman si Brusco ay umaantabay din lang. Grabe si Flap TC tsaka si Ogun dito eh. No? Kung kanina may Jump Brothers, ito Brusco Bros naman eh. Oo, diretso lang sila no? Parang kung sige. Ano? Pag may nakasalubong, sige, nakasalubong din nga sa baba Ayan. Kailangan umount ni Kyle TC. Masakit na rin actually si Kelra dito. Hindi natin namamalayan. May isang deathman siya pero nakakapundo na eh. Oh, kanya-kanya na to para sa mga teams natin na parang bigyan na space yung dalawang gold laners. Mamaya Kaya kasama pala. na yata sila. Kaya nakakatakot to for Team Falcons kasi pag di nila napapatay si Kelra yung rat-rat ng damage output, especially may Malefic gun na. Ayan na. Ayan yung kailangan nila iwasan. But overall, kita pa rin naman natin yung advantage, yung binabangkit natin kanina. Pagdating ng mid-game, you have this amazing composition mula sa Team Falcons na hindi kailangan intindihin ni Kyle TZ yung paparating ng Team Falcons kasi ihahain yan ni Ogun at pati na rin ni Flap TZ, especially with their combo. Yun lang, yung zoning mechanic ng Zushin, yun lang din yung kailangan nila intindihin. But in terms of damage, hindi rin naman sila nagkukulang kasi scaling din naman yung Harit at pati na rin yung Fanny. Na meron na rin Malefic Roar, by the way. Di siya nag-Warax yung typical build-up ng isang Fanny ngayon. Ang kinuha niya is yung Fury Hammer with the Malefic Roar para enough yung kanyang physical damage para patayin yung mga frontliners. Oo, kaya pala matapang din talaga si Kyle TZ na pumasok. Kasi kanina, di ba, nung shumut siya, diretso kay King Kong. So, pwedeng i-replicate ulit yun or gawin ulit ng Team Falcons. Eto na, kanya-kanyang zone na to sa may Lord natin. So, meron na rin Blood Wings for a few. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating dalawang kupunan. Pauna mag-clear ng minion wave, pero ito naman parang poke lang muna yung gagawin dahil alam nila na importante na maging pasensyoso kapag sila yung magkatapat. Nakakairita yung yung Lanterns player mula kay Super Friends. Ngayon lalaban na ba dito ang Team Falcons? Medyo sinusubukan lang ng Onyx Philippines kung go ba sila. Hinawakan na ni Flap TC yung unang Lord ng laban.
Pero pinangahawakan pa rin ng Onyx Philippines yung magandang posisyon nila doon sa likuran dito ng Lord. Yeah. Pero si Kirk umabante na. Oo. Malaking... Uy, kick! Wait lang, nansipa na nga rin kagad! At ito yung mga Jabong Beats mula kay Kera. Pasok din niya kagad dito si Kyle Dizzy. Pero nagamit ng Crimson Beacon. Sa likuran sa harapan naman ito si Kirk. Pero kailangan niya lumayo dito. King Kong, diretso na kagad doon sa Lord ng laban. Pero si Flap TC sabi niya hindi kami papayag. Round 2, hindi tumama yung snipe. Pero andun din Ton mula dito kay Flap TC. Pero mamamatay siya sa kamay ni Kera. Ngayon naman yung flicker na gamit din ni Super Friends. Medyo bawasan ang Team Falcons. Wala pa si Flap TC for the next 20 seconds. Oy! Pero si Kirk ata ang pinupuntirya. At napuruan na kagad ni Kyle TC. Okay, killing spree para kay Kyle TZ. Patay dito si Kirk. At ang nangyari dyan ay hindi pa rin maglo-lord yung ating dalawang teams. Ramdam na ramdam mo na parang alam lang nila kung kailan talaga sila pipilit na mag-team fight at kung kailan hindi. Grabe si Prince ha. Kanina hindi siya nahuli ni Kyle TZ. Even though napababa yung kanyang buhay. Pero di pa rin siya namatay doon. Oo. Gamit Oy! na. Oy, wait lang si King Kong dito na. Mainit dugo ni Kyle. Oh, Tinamaan mainit. ng mga cable eh. Oh, hinahanap talaga ni Kyle TZ kung nasan si King Kong. Ang dami ng mga moments, parang pangalawa na to, pangatlo. Uy, Na talaga irarush. tinatarget, nirarush na Wala. nila yung Lord. Alam nila na walang buhay yun si King Kong. Wala retry. Aabot ba ang mga players ng Onyx? Ayun na, nakuha na kagad ang mabilisan dito ng Team Falcons. Pero magtuturn nga ba? Pero tumaan ng Raging Sandstorm itong si King Kong. Killing spree na si Guerra. Pero lalaban na daw yung pamilya dito. Si Super Marco magiging target nila. Kaya lang ang problema ay makuna talaga yung frontliner. Dumasal lang dun sa may gilid. Nag-quick sandguard lang eh. Na-force out ni Kyle TZ yung retry doon sa purple buff. So alam nila na hindi makakakontest dito yung Onyx. If ever mag-contest man sila, it's a 5v5 engagement. Kaso ang problema, akala ng Onyx is a slow push ni Kyle yung bottom lane. Kasi kanina nakita nila yun eh, nung sinimulan yung unang attempt doon sa Lord, bumaba muna yung Fanny. Nagpakita siya ron saglit, pero umalis din siya kagad. Recta Lord yung call ng Team Falcons. Sobrang talinong desisyon para dito sa Team Falcons sa parang binabasa na lang din nila kung paano yung tingin nila na gagawin ng Onyx Philippines na kapag ba tayo na sa sitwasyon ng gagawin natin, wag yun yung gawin natin para magulat sila na bigla na lang tayo pupunta sa ibang objective. So 12 minutes ng laban natin, napakababa ng kill score. So ramdam na ramdam mo na maingat but at the same Oo. time, alam mo yung pabugso-bugso Yeah. yung team fight natin kasi etong mga players natin ngayon, kaya na nila yung mga Oo. biglaang wipeout na setup play. Makrohan kasi yung laban talaga utakan. And so far, Team Falcons sila yung nakakahanap ng better maneuver Brusco, dito. ah. Pero pag tinignan mo yung stat line, ito naman yung main concern mo for Team Falcons. Onyx pa rin ang lamang pagdating sa gold. So yung scaling factor dito na nagkikick in, kanina nakita natin pagkasipa kay Flap TZ, wala pang isang segundo na matay siya sa harap ni Kelra. Oo Oo. nga pala kanina, no? Kailangan nila mag-ingat dito habang si Brusco ay kumakasa na. Alam natin, nasisipa yan. Sabi lang, sige, unahin na kagad lang si Flap. Hindi nagamit kagad dito yung kanyang revitalize. Pero sabi Eugene! mo, out of the guard dyan mula kay Flap. Habang si Iko sa may bandang likod, makakuha sila ng kill. At isusunod pa ata nila si Ogwen. Same with Flap TZ. Ngayon si Kyle at si Super Marco na lang natitira. Kailangan mag-atrasan dito ng Team Falcons. And ready ang pamilya na mag-dive. Andun yung mga cables. Aabutan ba dito? Wala silang panghawak. Dito kay Kyle TZ. Pero sabi dito ng Super Family, hindi na yan. Huwag na natin nabulin yan kasi Tori muna ang unahin natin. Plus the purple buff. Eto na ang pinaka mahirap kapag ka isang funny user ka, kapag ka wala ka ng purple buff. Yup. At bigla na lang lumoban ng gano'n ang kalamangan ng Onyx Philippines. Lalo ngayon na yung team fight ng Onyx Philippines, sila na yung paabante. Team Falcons, yung naghaharap ng magandang setup. Ang problema, yung mga gustong tumalon sa likod ng Onyx Philippines, yung pupuntahan nila, kaya na silang patayin. Kanina, sinubukan ni Ogwen at pati na rin ni Flap TZ. Nalabanan dito yung Beatrix. NBC si Kyle TZ at Super Marco, harapan yung Joy. Ang problema, yung frontliners ng Team Falcons, hindi nila kinaya yung damage ni Kelra at hindi rin naman nila napatay si King Kong. So dapat ang gawin ngayon ng Team Falcons, harapan lang. Kung sino nasa harap, parang yun na lang yung pupuntahan nila or bibigyan para -1 na lang pagdating sa team fight. Pero for Onyx Philippines, nakapwesto ulit sila ngayon para nakaready sila anytime kung ano man ang gagawin sa kanila ng Team Falcons. Dito nakasalalay kung makakapasok na ba Oh, sila Kyle! sa playoffs. Oray ko, nagamit kagad doon cutthroat mula dito kay Kyle TZ. Kung mapapansin natin, medyo body-body system na din sila. Brusco and Kelra, lagi na rin magkasama dito dahil nga doon sa threat nung mga Jabong Beats plus Dasipa. Sa sobrang alam ni Super Prince, ni sapat yung damage. Wala siyang ginawa. Tinangkay niya lang yung cutthroat. Nakangiti lang Oo, no? sabi niya, okay. Sige. Oh, alam Okay ko, na alam to. ko. Kaya. Pwede kasi bait pag gusto nilang may pumasok. Basta,
May sipa pa pala yun, pero yung Lord kanina mapupunta, it's gonna be Onyx Philippines. Ayan na, minadali na nila. Tapos sabi dito ni Brusco, out tayo pre, kasi didiretso tayo dun sa purple buff. Alam nila ang gagawin dito ni Kyle T. Si Kirk ay nakaabante na. Super Marco and the rest of Team Falcons ay nakabantay at nakamatchak dun sa purple buff. Feeling ko talaga may Shuba shot call dito after clash. Oh, alis na. Oh, tsaka yung yung King, Sun Farm. Sun Farm mo. Kasi yung Onyx, pansin ko lately parang dati kasi ang identity nila, pag nananalo sila sa mga objective fights, kahit nga hindi sila manalo sa objective fights basta makapatay sila ng mga hero. Ngayon, kita mo yung disiplina, full out sila, 5-man conceal lumabas, tapos rekta sila sa buff. Parang ang priority nila ngayon, King Kong, gusto ko lang naman namin makapag-farm. Ano next, no? Oh, saan ka next? Oy, ayun lang, friends. Oh, wait lang. Okay na si Kyle. Ayun na. Niratrat na dito ni Kelra. At diretso na ang Onyx Philippines. Sapat ba yung damage nila para maklear ito? Yes, sir. Kasi nga naman nandun yung pag-abante nila. Pero sabi, wag nating isugal kasi nga naman, threat pa rin yung sipa mula kay Brusco. Lalo't available yung kanyang flicker. Oh, sabi pa naman din natin na miss ni Kyle T. mag-funny, na miss Ayun natin na. pala ni Kyle na mag-Beatrix. Yung Lord at sabay top lane, Super Marco pipilitin na dumapensa, ginamit na rin mga Jabomba. So 8-4 ang score natin, Grabe si Prince. AK Golden! Napakahapdi Buhay pa rin. doon. And ngayon, yung Lord lang ang naging punta. Aray ko po, napakakate ng mga Nibiru's. Mula dito kay Kelra. At kailangan nilang, Nibiru nga ba o Renner? Nalilito na rin ako. No? Oo, Nibiru. 4 kasi yun eh. Ano yan? Nibiru. Nibiru. Tama. Rainers, apat yun yung sniper. sniper. Yung snipe. Ayun, nalilito na rin Yung tuloy ako. Bennett, yung parang racket. Racket, yung racket. Yan. So nagkaroon pa tayo ng Beatrix 101. Basta pag Bennett, letter B, bomba. Bomba. Pag Renner, Jeremy Renner. Ayan Yan! na, nasipa na nga rin kagad sabay Bennett's range! At si Kera ay nakakuha na rin ang kill. Lapag yung Jammer Force. Pinamaximize nila din si Koy kinamatay. Pero buhay pa rin si Few. Kailangang lumatras dito. Pero si Ogen, naku po, kailangang habulin. King Kong and Ogen nagkakahabulan lang. At itong si Kyle TC lumayo na rin eh. Oo, pero parang pwede itong buy time. Ayan, napigilan na. Ayan It's gonna be na. killing spree para dito kay King Kong. So si Kirk lang napatay para yun sa Onyx Philippines. Dalawa naman for Team Falcons. Good thing for Team Falcons, nakakadepensa pa rin sila. Pero grabe na dito yung damage from Onyx. Gusto ko lang sabihin dahil nagpa-funny din ako eh. Aside sa pag nakukuha yung purple mo, nakaka-bad trip, yung tinatago ng kalaban mo yung purple buff, yung hindi mo makita, yan yung pinaka nakakainis na pakiramdam. And yung Onyx, sa sobrang disiplinado na nila, hindi man lang ni-rush kasi alam nila pwede lumipad si Kyle, ma-retry niya. Bigod dumiretso. Naghintayan sila eh, parang wait lang pre, tago muna natin. O, kasi Oo. pwede yung daan tas retry, diba? Na, Oo. okay na, nakuha ko. Shot talaga, sabi nila. Teka, tol, half HP, tago niyo muna. O, kasi Oo. sakto nga din naman kung nakuha niya yung purple buff. Meron siyang mga buff ngayon pa nag-lord. Oo, tapos lalaban sila doon. Ang sikip nun eh, ang sikip na iskinita nun eh. Kayang-kaya niyang labanan yung Onyx Philippines doon eh. Kaso yun nga lang, dahil nakatago yung buff, tapos may nakatayo yung Beatrix. Ang hirap i-risk. Oo, lalo hindi mo kita si Bruso. No? Nakita na natin ilang beses dito sa laban na to yung mga sipa sabay Bennett's range mula dito kay Kera at kay Brusco na ngayon ay nakapwesto na nga rin doon sa Lord. Oh, pero parang iba yata yung gustong puntahan na ni Owen at ni Super Marco. Take note of the position. At alam natin na Conceal. mabilis yan kapag merong kalit sa nga ba talaga pupunta? AOG! Ayun na, but the Guardian of DJ Immortality ngayon na nakap mula doon sa Lord. Kiko ay nakakuha na rin ng isa. Kera ay godlike na. Nagwawala na yung gold standard. Nakadalawa na rin Kiko si Kiko. Sa Imon Kera, tag-isa dito ang KK connection. Habang si Brusco ay nakasiba pa. At makukuha ni Super Prince yung kill. Hati-hati lang ang pamilya. Oh, meron pa sila main wave sa may That's top it. lane. That's it. Eto na yon para sa Onyx Philippines. That's Ito it. na ang katapusan at ang Onyx Philippines ay magpupunta sa ating playoffs. Onyx Philippines showing their prowess again against Team Falcons. Sabi kasi sa isang interview, babawian daw ni King Kong or babawian daw ng Super Family yung mga